UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Libo-libo na ang nagsimulang dumagsa sa mga sementeryo. Seguridad, mas pinaigting, mga nakumpiskang ipinagbabawal na bagay, marami na rin. Implementasyon ng new weekday sale sa mga mall sa Metro Manila ipatutupad na simula ngayong araw. 3 Korean nationals na umano'y nag-i-export ng illegal na droga, arestado sa Quezon City. Dating Pangulo Fidel V. Ramos nagbitiw na bilang special envoy to China. Makulimlim na panahon na nararanasan sa bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone, dalawang namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan na ng Pag-asa. At veteranong aktor na si Ray PJ Abellana humanga sa estilo ni Kuya Daniel Razon sa pagsusulat ng mga linya sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan matapos maaksidente sa motorsiklo kagabi sa Cabanatuan City. Narito ang report ni Grace Doctolero. Papauwi na sana sa kanilang bahay si Rodrigo Taghak, 36 anyos, nang bumanggang sinasakyan itong motorsiklo sa isang kotse pasado alas 7 kagabi sa kanto ng Barangay Luna sa Cabanatuan City. Nagtamo ang biktima ng malalim na hiwa sa kanang pisngi at gasgas sa kanang kamay. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima. Tumanggi na itong magpadala sa ospital o magpahatid sa kanilang tahanan, kaya naman hinintay na lamang ng grupo na sunduin ito ng kanyang mga kaanak. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagkabanggaan ang magkasalubong na kotse at motorsiklo sa kanto ng Barangay General Luna. Aminado naman ang motorcycle rider na nakainom ito ng alak bago ang aksidente. Papasok po yung kotse sa gawing kanto ng General Luna sa highway po ng Maharlika. Wala namang tinamong pinsala sa katawan ang driver ng kotse na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Philippines. Umaabot na sa kalahating milyon ang naitatalang nagtungo sa Manila North Cemetery ngayong araw. Mula sa Manila North Cemetery, may report si Roderick Mendoza live. Go ahead, Roderick. Flor, sa kabila nga ng init ng panahon at pagsisiksikan, tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Hanggang kaninang alas 11 ay umabot na ng 520,000 ang bilang ng mga tao dito sa loob ng sementeryo. Inaasahang mananatili ang ganyang bilang ng mga tao hanggang mamayang hapon at gabi. Tinatayang umabot na sa hanggang sa 1.2 million ang bumisita dito sa nakalipas na 2 araw. Sa kabila naman ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, aabot pa sa 200 kontrabando ang nakumpista sa mga bumibisita ngayong umaga. Mas mababa yan kumpara kahapon, ngunit mas maraming deadly weapon gaya ng mga kutsilyo at cutter ang nakumpista ngayon na umabot na ng 12. Muling ipinapayo ng mga otoridad na magdala lamang ng mga kagamitang gawa sa plastik at hindi babasagin. Sa mga magdadala ng pagkain, gumamit lamang ng mga plastik na tinidor at kutsara, plastic cup, paper plates o kaya styrofoam na mga lalagyan. Sa kabila naman, Flo, ng pagsisiksikan at sa dami ng tao dito sa ngayon ay wala pa rin naitatalang insidente ang mga pulis. Flo? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Manila North Cemetery.
Alamin naman natin ang sitwasyon sa loob ng Manila South Cemetery mula sa ating kasamang si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa floor. Pasado na 9 ng umaga kanina nang umula dito sa Manila South Cemetery, pero hindi pa rin ito natigilan yung pagdating o pagdagsa ng mga tao dito sa loob ng sementeryo. Katunayan, kanina as of 11 o'clock ay nakapagtala na nga ang Manila Police District Command Post ng 50,000 na mga katao na nandito na sa loob ng Manila South Cemetery. Kalahati na yan ng inaasahan nilang bilang ng mga taong dadating ngayong araw. At floor, ramdam na natin yung pagsikip ng mga daanan dito dahil kasabay ng pagdating ng maraming tao ay ang kaliwat kanan naman ng mga kainan at mga tindahan na itinatayo na rin dito sa loob. Sa dami ng tao nandito ngayon sa Manila South Cemetery, hindi maiwasan na maligaw o mawala ang iilan. Kanina nagkahiwalay ang mag-asawang sina Vangie at Benji Guillermo at hindi nagkahanapan dahil walang cellphone na dala si Tatay Benji. Agad naman nanawagan si Nanay sa Santa Ana Civil Action Group o SACAG dito sa loob ng sementeryo at saka sila natulungan ng grupo na magkatagpuan matapos ang 2 oras. Maliban dito, isang 5 taong gulang naman na nawawalang bata na walang name tag ang natulungan kanina ng grupo matapos mapahiwalay rin sa kanyang pamilya. Samantala, nakastasyon rin dito sa loob ng Manila South Cemetery ang ating 911 UNTV Rescue na siya naman nagbibigay ng medical assistance sa ating mga kababayan. Sa ngayon, floor ay 11 na ang lumapit sa ating booth para magpatingin ng kanilang blood pressure at karamihan sa mga ito ay mga matatanda. Habang isang kaso naman nang nakatapak ng bubog kanina ang nilapatan ng first aid ng ating UNTV Rescue Team. Floor, paalala natin sa ating mga kababayan na nagbabalak na pumunta dito sa Manila South Cemetery ay magdala na po sila ng kanilang payong, pamunas, pamaypay at tubig dahil po mainit na dito sa loob ng sementeryo. Para naman po sa ating mga kababayan na may mga kasama mga bata ay magpalagay na po sila ng name tag dyan pa lang po sa entrance para mas madali po mahanap kung sakali man mawala itong mga bata dito sa dami ng mga tao sa loob ng sementeryo. At iwasan na rin po natin yung mga pinagbabawal po na mga gamit katulad ng armas, mga baril, mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, pati na rin po ang sound system at mga pintura. Yan muna pinakahuling balita mula dito sa loob ng Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa South Cemetery. Nag-deploy pa ng augmentation force ang Malabon City Police dahil sa inaasang pagdagsa rin ng may 5 hanggang 6,000 tao sa Tugatog Cemetery ngayong araw. Mahigit sa 40 civilian police ang ide-deploy sa loob at labas ng sementeryo para ipatupad ang kaayusan at katahimikan sa lugar. Nagpaalala mga otoridad sa mga magtutungo sa sementeryo na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit upang hindi na maabala. Pinapayuhan ng mga magulang na isasama ang kanilang mga anak na lagyan ang mga ito ng ID upang mabilis na makita sakaling mawalay sa kanila. At sa iba pang mga balita, lubog pa rin sa baha ang ilang malalaking sementeryo sa Pampanga dahil sa bagyong Karen at Lawin. Ilan sa mga sementeryo na nananatiling lubog sa hanggang tuhod na baha ang Makabebe at Masantol Cemetery. Dahil dito ilan sa mga magtutungo sa mga sementeryong binaha ay gumagawa na lamang ng paraan para makapagtulos na kandila sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ngayon ay mahigpit na ang pinatutupad na seguridad sa may mahigit na 500 sementeryo sa Central Luzon dahil sa inaasang pagdagsa ng mga tao dito. Dagsa na rin ang mga bumibisita sa mass grave sites ng mga biktima ng Bagyo Yolanda sa Tacloban City. Mula sa Tacloban, may report si Jeneline Gakit live. Jeneline. Yes, magandang tanghali lakay. Parami ang mga taong nagtutungo sa mass grave site ng mga biktima ng Bagyong Yolanda na matatagpuan sa Barangay Basper, Tacloban City, gayon din sa Yolanda Mini Memorial Site sa Rotonda sa Barangay Fatima. Sa lugar na ito, inilibing ang halos 4,000 biktima ng Bagyong Yolanda sa Tacloban City noong 2013. Kapag sumasapit ang undas lakay, ay muling nagbabalik sa alaala ng mga kaanak ng mga namatay sa pananalasan ng bagyong masakit na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, nagtalaga na ang lokal na pamahalaan ng Disaster Response Unit at Rescue Teams para sa mga kababayan nating mangangailangan nito. Naglagay na rin ang City Police at Traffic Operations Management Enforcement and Control Office ng checkpoint sa mga kalsadang papasok sa mass grave site.
Ito ay upang maiwasan lakay na makapagsamantalang mga masasamang loob sa sitwasyon. Umaabot sa halos 200 pulisya na ang nakadeploy para sa pagpapatupad ng peace and order sa mga dadalaw sa mass grave sites ng mga yumao. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na agad na i-report sa kanilang assistance desk ang iba't ibang lugar ang anumang kahinahinalang kilos ng isang tao o bagay. Samantala lakay, ilang aktibidad naman ang nakatakdang isagawa sa November 8 bilang paggunita po yan sa 2 taon ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Atin mo ng ating update mula rito sa Tacloban City. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Jeneline Gakit, nag-uulat mula sa Tacloban City. Mahigpit na ang seguridad sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City dahil sa gagawing pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang yumaong ina. Mula sa Davao, may report si Janice Inhente, live. Yes, Janice. Yes, Sakay, magandang tanghali. Mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City dahil sa gagawing pagdalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang yumaong ina na si Doña Soledad. Mamayang hapon nakatakdang dumating ang Pangulo sa sementeryo. Sa ngayon ay nakadeploy na ang PNP para sa seguridad ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Umabot sa 70 pulis, sundalo at barangay tanod ang nagbabantay sa paligid ng Roman Catholic Cemetery. Kahapon nga ay bumisita na ang nakatatandang kapatid ni Duterte sa libingan ng kanilang mga magulang na si Eleanor Duterte. Sa ngayon dagsana ang mga tao dito sa pinakamalaking sementeryo sa Davao City. Mahigpit rin ang ginawang inspeksyon ng mga otoridad sa mga gamitan na dala ng mga taong papasok sa sementeryo. Sa ngayon nga lakay ay may ilang mga matatalim at matutulis na mga bagay na nakumpiska ang mga otoridad. Yan muna ang update live mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Janice Inhente mula sa Davao City. Susunod, presyo ng LPG at ilang petroleum products tumaas na naman. Intertropical Convergence Zone nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Namataang low pressure area, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. At mga nagkakasakit ng chikungunya sa Indang, Cavite, umabot na sa mahigit na 800. Cleanup drive kontra naman sa Zika virus, mas paigtingin ng Department of Health. Makulimlim ang malaking bahagi ng bansa dahil may dalawang sama ng panahon na binabantayan ang Pag-asa. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Dalawang low pressure area ang binabantayan po ngayon ng Pag-asa. Una-una ito pong nasa labas ng PAR. Ito po ay nasa distansyang 1,860 kilometers sa may silangan po yan ng Mindanao. Samantalang itong nasa loob po ng PAR ay nasa distansyang 570 kilometers sa may silangan naman po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay nakapaloob o embedded doon sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Nagdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa Visayas, Mindanao, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa mga lugar po na yan, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Mahinang pagulan naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ang ating pong mararanasan, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Ayon sa Pag-asa, ito pong low pressure area ay posible pong maging isang bagyo. Ito pong nasa loob ng PAR, posibleng itong maging bagyo. Pero sa ngayon ay wala pang inilalabas na track o direksyon ng Pag-asa kung ito po ba ay maglalandfall o tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sinasabi lang po ng Pag-asa, posibleng maging bagyo itong LPA sa loob ng PAR. Samantalang ang gale warning naman po ng Pag-asa ay nakataas dyan sa may seaboards po. Buong baybayin po ito ng Northern Luzon. Delikado po na pumalaot yung mga saking pangisda at maliit na saking pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo, studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Taantalang biyahe ng eroplano kahapon dahil sa masamang panahon patungong Cebu at Cagayan de Oro, natuloy na kaninang umaga. Samantala, madalang na ang mga pasahero sa
mga pantalan na magtutungo sa mga probinsya. Mula sa Manila North Harbor, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Magandang tanghali, Flor. Matapos ang 16 na oras sa paghihintay ng mga pasahero ay nakaalis na ang biyahe kaninang alas 11 ng umaga papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Matatandaan kahapon ay naantala ang kanilang biyahe dahil umano sa mga nauna pang delayed na biyahe dulot ng bagyong Karen at Lawin. Karamihan sa mga ito ay dito na sa Manila North Port nagpalipas ng gabi dahil galing pa ang karamihan sa kanila sa Rizal, Palawan at ilan pang probinsya sa Luzon. Kaunti na lang ang mga pasahero dito sa mga pantalan at ilan sa kanila ay mga grupo ng mga estudyante, mga foreigner at mga pamilya na magbabakasyon sa mga probinsya. Ngayong araw ay may 3 barko na nakaschedule na umalis papuntang Iloilo, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro, Coron, Palawan at Puerto Princesa. Sa pinakahuling tala ng pamunuan ng Manila North Harbor Port Incorporated ngayong umaga ay may kabuuang 15,596 na mga pasahero ang nakaalis na sa mga pantalan papuntang probinsya nitong undas. Flor, bagaman kakaunti na lang ang mga pasahero sa mga pantalan lalo na dito sa Manila North Harbor Port ay maigpit pa rin na binabantayan ng Philippine Army, Philippine Coast Guard at Philippine Maritime Police ang seguridad dito sa Manila North Harbor Port para sa mga pasahero at upang maagapan ang anumang hindi kaaya-ayang insidente sa mga pantalan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Manila North Harbor. Mayroong malaki ang increase sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong araw. 3 piso at 80 sentimo ang madadagdag sa kada kilo ng Petron Gasul o 41 pesos sa halaga ng regular na tangke ng LPG. 2 pesos and 15 centavos naman ang increase sa presyo ng 1 litro ng auto LPG. 3 piso at 41 sentimos naman ang itataas ng halaga kada litro ng Solane LPG. Magtataas din ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ang ilang kumpanya ng langis. 10 sentimos ang itataas sa presyo kada litro ng gasolina at diesel habang wala namang paggalaw sa halaga ng kerosene. Kabilang sa mga magpapatupad ng oil price hike ang Shell, Petron, Caltex, Eastern Petroleum, Flying B, Uni-Oil, Phoenix Petroleum at Sea Oil. Ang oil price hike ay dahil sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Sisimulan na ngayong Nobyembre ang pagpapatupad ng No Weekday Sale sa mga mall sa Metro Manila na naglalayong mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila ngayong holiday season. Mula sa Quezon City may report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Lord, simula ngayong araw ay epektibo na nga ang pagpapatupad ng no weekday sales sa mga mall sa Metro Manila kaugnayan ng papalapit na holiday season. Sang-ayon ito sa naging kasunduan ng mga mall operator at ng Interagency Council for Traffic o IAC sa layuning maibsan ang inaasahang lalo pang pagbigat ng trapiko dahil sa pagdagsa ng mga tao na magpupuntahan sa mga mall. Kalinsabi nito, pinakiusapan rin ng IAC ang mga operator na i-adjust ang oras ng kanilang operasyon simula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Subalit sa ngayon, Floor, ay wala pang ang pinal na desisyon ng mga mall operators sa magiging pagbabago sa kanilang schedule. Inatasan rin ng IAC ang mga ito na magsumite ng kanilang traffic management plan na magsisilbing batayan ng IAC sa pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng mga mall sa pakikipagtulungan na rin yan ng kanilang mga security officer. Sa halip na sa umaga gawin ang delivery ng kanilang mga produkto na pagkasunduan rin na ilipat ang schedule simula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga upang hindi na sumabay pa sa bulto ng mga sasakyan. Sa pagtayangan ng Interagency Council, tumataas ng nasa 10 to 15% ang nadaragdag sa volume ng mga sasakyan tuwing holiday season. Pinasalamatan naman ng IAC ang mga mall operators sa kooperasyon na ipinakita ng mga ito sa pamahalaan sa layuning mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Flor? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Bukod sa pagpapaganda ng serbisyo sa mga paliparan, tututukan rin ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng airport at pag-alis sa mga mapagsamantalang taxi driver. Narito ang report ni Joan Nano. Isa
Isa sa maituturing na magandang accomplishment ng Duterte administration ay ang pagsasaayos ng mga pasilidad at ang pagpapaganda ng serbisyo sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, susunod naman nilang tutugunan ang pagresolba sa mabigat na trapiko sa paligid ng NAIA at ang pagsawata sa mga taxi driver na nagsasamantala sa mga pasahero sa paliparan. Ito ay bilang paghahanda na rin ng ahensya sa mga susunod pang holiday season kung saan dumaragsa ang mga pasahero. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa Transportation Department para sa nasabing proyekto upang makaramdam ng ginhawa ang ating mga kababayang babiyahe papunta sa airport. Nanawagan rin sila sa mga pasahero na tulungan ang ahensya na maialis ang mga mapagsamantalang taxi driver. Kaya humingi ako ng tulong sa ating mga mananakay na wag po silang papayag na kontratahin ang kanilang pamasahe. Kailangan bayaran kung ano nasa taripa at kung gusto sila magbigay ng konting tip, di nasa kanila ho yun. May pakiusap rin sa Monreal sa mga driver na aniyay nakakasira sa imahe ng International Airport. Hindi man lang iniisip yung imahe ng ating bayan. Kailangan magtulungan tayo. Hindi ho namin kaya mag-isa to. Kailangan ho sila mag-cooperate at irespeto yung tamang dapat gawin. Kasi at the end of the day, it's the Philippines. It's our country who's being reflected. Para sa may mga nais na isumbong o i-report na anumang irregularidad sa NAIA, makipag-ugnayan lamang sa NAIA Customer Hotline sa mga numerong 877-1111 o mag-text sa kanilang text line number sa 0917-839-6262. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inaresto ng Quezon City Police District ang 3 Korean nationals na umunoy nagbebenta ng illegal na droga. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Grace. Lakay nasa kustodiya na ng QCPD ang 3 Korean national kasama ang 3 pang Pinoy matapos mahuli sa isinagawang search operation ng QCPD sa isang condominium unit sa Makati kaninang alas 12 ng madaling araw. Ayon kay QCPD Director Guillermo Eleazar, itinatago ng mga suspect ang mga droga sa gilid ng mga envelope. Ang isang envelope ay naglalaman ng 16 grams ng shabu saka ito ipinadadala o ini-export sa South Korea at Amerika. Hindi rin inaalis ng mga pulis ang posibilidad na kasabwat ng mga suspect ang private courier na pinadadalhan nila ng mga ito. Natuklasan din ng mga otoridad na ginagawang drug den ang condominium unit kung saan nahuli ang mga suspect. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, tinatayang mahigit 1 taon nang nag-ooperate ang nasabing grupo dito sa bansa. Inaalam rin ng mga pulis ngayon na kung saan kinukuha ng mga suspect ang kanilang mga ibinibentang droga o konektado ba sila sa mas malaking sindikato ng droga dito sa bansa. Samantala, ilan pa sa mga nakumpiska sa mga suspect ay 2 container at ilang sachet ng shabu, homemade caliber 22 at 4 na bala, 4 na samurai, 2 laptop at 10 cellphone. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat mula sa Quezon City. Nagbitiw na nga si dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Special Envoy to China. Ipinahayag ni Ramos ang kanyang pagbibitiw makalipas sa matagumpay na pagdalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ay kay Ramos, nagawa na niya ang kanyang tungkulin na may balik ang magandang relasyon ng China at Pilipinas. Personal na hiniling ni Pangulong Duterte na magsilbing tagapamagitan ng Pilipinas at China sa kasagsagan ng isyu sa pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipino na mga pangisda sa Scarborough Shoal. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, wala pa silang natatanggap na resignation letter ng dating Pangulo ng bansa. Pinuna naman ni dating Pangulo Fidel Ramos si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa hindi pagtalima sa Paris Agreement on Climate Change, gayon din ang pagbatikos nito sa United States at European Union. Ay kay Ramos, malaking kamalian kung hindi magbabago ang desisyon ng Pangulo na hindi tupdin ang Paris Agreement kung saan isa sa mga signatories na bansa ang Pilipinas. Samantala, sinabi ng Malacanang na igagalang nito ang mga pahayag ni Ramos. Yan pa man ang dapat di isaalang-alang na publiko ang pagkakaiba ng pananaw ni Duterte at Ramos tungkol sa Paris Agreement on Climate Change. Nauna na pinahayag ni Pangulong Duterte na hindi siya pabor sa Paris Agreement dahil nakakasagabal ito sa mabilis na pag-unlad ng mga developing country tulad ng Pilipinas. Ayon pa kay Duterte, ang mga industrialized at developed countries ang sumisira sa kalikasan dahil sa mataas na porsyento ng greenhouse emission ng mga ito. Paunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ceremonial send-off ng Vietnamese fishermen sa Pangasinan bukas.
Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Inaasahan ang pagtungo ni Pangulong Rodrigo Duterte bukas sa Pangasinan para sa ceremonial send-off ng Vietnamese fishermen. Magdadalawang buwan nang nananatili sa lalawigan ng mga naturang mangingisda matapos mahuli ng Philippine Navy dahil umano sa poaching sa Santa Catalina, Ilocos Sur noong September 8. Gayunman, dinismiss ng Associate Provincial Prosecutor ang mga reklamo laban sa kanila dahil anito ay napadpad sila sa teritoryong sakop ng Pilipinas bunga ng bagyo at habagat. Matatandaang matapos bumisita si Pangulong Duterte sa Vietnam noong Setyembre, sinabi nitong ibig niyang pakawalan ng mga naturang Vietnamese fishermen bilang pagpapakita ng goodwill ng Philippine government sa Vietnam. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-ulat mula sa Quezon City. Paigtingin pa ng lokal na pamahalaan ng Indang, Cavite ang paglaban sa chikungunya dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit sa nasabing bayan. Narito ang report ni Guillermo Dumaran. Labing-isang barangay sa Indang, Cavite ang nadagdag sa listahan ng mga apektado ng chikungunya virus. Sa 36 na barangay sa munisipalidad, 13 na rito ang naiulat na may chikungunya cases. Sa tala ng Cavite Provincial Health Office, doble ang itinaas ng chikungunya cases sa munisipalidad ng Indang. Mula sa 400, umakyat ito sa 806. Naiulat ang pinakamaraming kaso ng sakit na umaabot sa 207 sa barangay Guyam, Malaki, kung saan unang may naitalang chikungunya patient. Kabilang rin sa mga apektadong barangay ang Agusos, Kalumpang Serka, Guyam Munti, Dene 1 at 2, 50 Halayhay, Kailambog, Village 4, 50 Balagha, Bunalejos at ang barangay Alulod. Kabilang sa mga sintomas ng chikungunya ay lagnat, pananakit ng kasukasuan at pagkakaroon ng rashes. Kasi yun lang pagising ko sa umaga, hindi ako makatayo. Bali, 3 days, mataas ang lagnat ko. Tapos after that, lumabas ang rashes. Matindi ang sakit ng joint. Hanggang ngayon, nabalik. Dahil dito mas paiigtingin ng Provincial Health Office ang pagsasagawa ng mga clean-up drive at search and destroy operation sa bawat barangay sa Indang. At po ito'y linggo-linggo. Bakit po linggo-linggo? Dahil sa loob lamang yung itlog ng lamok, sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw, ito ay adult mosquito na. Ganun po kabilis. At ito ay mahigit na 100 sa isang pangingitlog. Mangingitlog sila ng 100 eggs. At yun, tignan ninyo, ganun kabilis ang pagdami. Muli namang nagpaalala ang health office sa mga residente sa lalawigan na panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng lamok na carrier ng chikungunya virus. Una nang idineklara ang state of calamity sa munisipalidad ng Indang upang magamit ang nasa 70 milyong pisong pondo para sa mga gamot ng mga apektado ng naturang sakit. Guillermo Dumaran, UNTV News and Rescue, Indang, Cavite. Naglabas na ng bagong guidelines ng Department of Health kaugnay sa Zika screening. Ayon kay Health Undersecretary Gerardo Bayugo, sa halip na dumaan sa pagsusuri ang lahat ng mga blood donors, ang mga magdodonate na lamang ng dugo sa mga buntis ang isa sa ilalim sa Zika virus testing. Ayon sa opisyal, mas praktikal ang sistema ito dahil nagkakahalaga lamang ng 6,000 piso kada donor ang Zika screening. Kailangan ng Zika screening upang makaiwas na magkaroon ng Zika virus ang mga buntis sa pamamagitan ng blood transfusion. Sa ulit tala ng Health Department, umabot na sa 17 ang locally transmitted Zika cases sa bansa. At yan naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Bagong to, Deb! Yes, daghang salamat Lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Sobra sa usa ka gatos ug 50 ka piniriso sa Bulacan Provincial Jail ang nipositibo sa balatian nga tuberculosis subay sa gihimong TB mass screening sa DOH. Mao kani ang balita ni Nestor Torres.
3,300 inmates sa Bulacan Provincial Jail ang sumailalim sa isinagawang mass screening for tuberculosis ng Department of Health sa loob ng isang buwan. Batay sa resulta ng pagsusuri, 157 dito ang nagpositibo sa TB, kung saan ang 5 sa kanila ay malala na matapos madiagnose na mayroong multi-drugs resistance tuberculosis. Ayon kay Provincial Jail Warden Ferdinand Villanueva, ibinukod na ang mga nagpositibo sa sakit habang ginagamot ang mga ito. Ang gamutan natin doon sa TB is 6 months. 6 months. At meron tayong mga gamot, kompleto tayo ng mga gamot. At sa MDR naman ay bali 2 taon na gamutan. Samantala, matapos ang 6 na buwang libreng gamutan, ay hindi pa rin ihahalubilo sa iba pang inmates ang mga nagpositibo sa TB. Pinapayuhan din ang mga ito na ingatan ang kalusugan kahit nasa loob ng bilangguan. Vegetables, dapat yun ang kinakain nila. So unang-una, bawal yung sigarilyo. So at saka yung kalinisan. Dapat malinis yung kanilang kapaligiran, yung kanilang selda, dapat malinis yan. And then, nagsusuot sila ng mask. Dapat may mask sila. At ting umaga ay nagpapaaraw sila. Kaya merong sunning area tayo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Gireklamo sa mga mulupyo sa Ridgeview Park Permanent Shelter Site sa Kabalawan, Dakbayan sa Tacloban ang grupo nga nagkupot sa water system sa lugar. Gikwestiyon nila ang gibayran niining 2 pesos sa matag container nga gisag-og nga tubig nga kiniunta libre nga nakuha sa grupo gikan sa sapa. Ani ang report ni Jeneline Gaki. Ridgeview Park, Barangay Kabalawan, Tacloban, Leyte, inusala ha mga ginhimo nga permanent shelter site para mga naapektaran ng Super Typhoon Yolanda hato naglabay nga Nobyembre 2013. Bulan ng Oktubre han nakalabay nga tuig, han ihatag han usa nga non-government organization han mga mulupyo dinhi ang mga tangking tubig ng tubo para hin rain harvesting and water filtration. Kaumanan pipira ka bulan, napabayan ini salit ginsalo liwat inin o sa kagrupo, di ka nga mga mulupyohan lugar ang sumalo liwat hapag mintinarhin nga water system. Pero iginireklamo liwatan pipira nga mga mangurukoy didto ang 2 pesos nga sukot han RRS Group kada container nga ginaalog nga tubig. Kita maarang matika nga river nga sapa, nga mawugo nga tubig, nga iba na nera at kabayray, dan sila, super jack man umubos pa. Nga makayat mulupyo. Kahit kabutang din it mulupyo yan, kasagaran waray din ng mga trabaho. Depensa liwat ini nga grupo nga nangunguluhan patubig ha lugar, kinahanglang gud nirahin pondo para pagmintinarhan water system. Kinahanglan liwat na kami, masukot kami tagdos, kay para may budget kami liwat kung oras mabuto ini, may buho ba, nya, magripo, yampam pa, nya klorin, nya tagbabantay pa, mukuri, mampuro ito libre. Kasumpay hini, ginaagat liwatan mga residente ha Ridgeview Park ha Duterte administration nga mabuligan ni rahaira problema hitubig ha lugar. Kaya nananawagan kami kay Presidente Duterte na buligan kami nila na ading babalay unta ni ayuson pati ning tubig. Kay adi kami na bubuhay. Nagkakasakit at makabataan didi, agit na problema liwat hitubig. Nagkakasang kaso na. 7 katangking tubig kada adlaw ang kinahanglan para makaeksaktuhin panginanglanon hit haros usa kayukot nga pamilya nga nangungukoy ha Ridgeview Park. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Ug kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik nga sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, public service ng Members Church of God International, binigyang pagkilala ng Filipino community sa Australia. At veteranong aktor na si Ray PJ Abellana, umanga sa estilo ni Kuya Daniel Rozon sa pagsusulat ng mga pelikula o mga linya sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto.
si Robin Hash dahil sa injury sa first round ng Paris Masters kahapon kontra kay Fernando Verdazo. Agahabol ang Dutchman 6-2, 3-2 sa Spanish na si Verdazo nang bigyan ito ng physio treatment at lumabas ng playing court. Si Andy Murray ang susunod na assignment ni Verdazo. Samantala tinalo naman ni Marcus Bagdatis ang French wildcard na si Paul Henry Matthew 6-2, 6-4. Ang susunod na makakasagupa ng Cypriot ay si 14th seed Grigor Dimitrov ng Bulgaria na tulad ni Murray ay nagbay sa first round ng torneo. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A magnitude 5.4 quake struck a large area of Colombia on Sunday without causing casualties or severe damage. Cracks in infrastructure, however, could be seen throughout southwestern Colombia. The epicenter of the quake was located near the municipality of Colombia in the department of Huila to the southwest of the country at a depth of less than 30 kilometers. The mayor of the municipality of Colombia, Huila, Alvis Mendez, said nearly half of homes in the town had been affected. Although the region affected is highly populated with activities in the areas of agriculture, livestock, mining, and oil exploration, no severe damage was reported. Meantime, voters have mixed reactions to the announcement of the Federal Bureau of Investigation that it will investigate more emails of Democrat presidential nominee Hillary Clinton less than 2 weeks before the elections. Calvin Manaig has the news. The unexpected announcement of Federal Bureau of Investigation, or FBI's Director James Comey, that it will review its supposedly done investigation of Democratic presidential nominee Hillary Clinton's use of private email servers when she was still a U.S. Secretary of State, drew intense criticism from her supporters. According to the Secretary, the sudden announcement that came less than 2 weeks before the election is unprecedented. Back in July, Comey announced that the agency's year-long investigation had found no reason to file any criminal complaint against the secretary. Meanwhile, likely voters have mixed reactions on the FBI's announcement of the investigation. Because what about the ordinary people? They can get into trouble for doing the same things that was done here. And I feel very strongly about that part. If you can't be truthful on emails, how can you be truthful to the American public? I think these emails have been just ongoing for the past election, and so it's not going to change my vote. The White House said on a statement that the director is not influencing the election. Josh, in the same way that I'll neither criticize nor defend Director Comey's decisions about what to make public in the context of this investigation, that's because I just don't have independent knowledge of the decisions that are made to release this information. According to Clinton's campaign, the ill-timing announcement would have little effect to the election, especially millions have already decided on who to vote and have gone for early voting, especially in important battleground states. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. In other news, at least 20 people were killed on Monday when a bus carrying patients to a hospital collided with a truck in the city of Cafezal do Sul in the southern Brazilian state of Paraná. The bus carrying about 30 people collided with a milk transport truck on Brazil's highway. The truck driver and 19 bus passengers were killed after both vehicles went up in flames. The 9 who survived the crash only made it out alive because they were thrown from the bus, which was completely engulfed by flames. Authorities from Warama said the cause of the accident is still under investigation. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. Napahanga ang veteranong aktor na si Ray P.J. Abellana sa estilo ng direktor at manunulat ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto dahil sa malalim na palitan ng mga linya ni Kuya Daniel Razon. Alamin natin yan sa ulat ni Brian Evangelista.
doktor ka pa. Hindi mo kayang magdugtong ng buhay ng tao. Marami na ako natulungan. Marami na akong dinugtungang buhay na sumisingap. Ikaw, anong nagawa mo? Gumawa ka naman ng mabuti ng hindi pakitang tao. Kahit isang araw lang. Ito ang kauna-unahang sagutan ni Kuya Daniel Razon at ng veteranong aktor at heartthrob ng 1980s na si Ray PJ Abellana na gumanap bilang congressman sa Isang Araw Lang The Movie Part 1. Dahil yung mga gawang linya ni Kuya Daniel, magaganda po. Bilang sa artista, in a way mahirap pero inspired kaming gawin yung mga eksena dahil sa gusto namin yung masyadong meaningful, masyadong malalim, intense yung kagandahan ng mga linyang gawa ni Kuya Daniel. Malaking challenge sa manunulat ng pelikula kung papaano magiging makatotohanan upang magustuhan ng manonood tulad ng ginawa ni Kuya Daniel sa part 2 naman ng pelikula na Isang Araw. Hoy, nakakalimutan mo. Kami ang gumagawa ng batas at kaya kong paikutin ang batas. Makalimutin ka. Huwag mong ubusin ang tawa mo, Congressman. Baka bandang huli, hindi mo makuhang umiti. Tandaan mo, ang tagumpay ng masama, sandali lang. Kung alin yung mas realistic, yan yung mga eksenang magugustuhan nyo lalo. Yung mas makatotohanan naming nagagawang eksena, mas yun ang magiging markado sa mga nakakapanood. Naibahagi din niya kung paanong lumalim ang kanilang samahan ni Kuya Daniel dahil sa pelikula. Kami yung mortal enemies na best of friends. Yan ang hindi alam ng marami. Hindi nyo lang po kasi nakikita kung paano kami magharap ni Kuya Daniel sa likod ng camera. Isang napakabuting tao niyan. Kaya naman, kaabang-abang ang mga linyang mapakikinggan sa Isang Araw ikatlong yugto na tiyak tatatak sa puso't isipan ng mga manonood. Kung paanong mataas ang langit kaysa sa lupa. Ganun ang isip ng Diyos kaysa sa atin. Alam niya ang punot dulo ng lahat. Kaya mas mahalaga ang hatol niya. At yun ang mas dapat nating mapaghandaan, ang pagharap sa Kanya. Isang Araw. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Ginawa na ng pagkilala ng Filipino Community Council of Australia ang Members Church of God International dahil sa walang sawang paglilingkod sa mga kapwa Pinoy sa bansa. Narito report ni Nina Bascon. There's more than 120 Filipinos in Australia who deserve to be recognized. Pinarangalan ng Filipino Community Council of Australia or PhilCA ang mga natatanging grupo at individual sa kanilang kontribusyon sa mga community services sa bansa. Isa ang Members Church of God International New South Wales at Victorian Chapter sa tumanggap ng parangal sa ginanap na PhilCA National Conference 2016 sa Queensland, Australia noong Sabado. Nakiisa rin sa gabi ng parangal ang mga volunteers ng UNTV na sumusuporta sa grupo sa lahat ng mga advokasya nito. And I also just wanted to really quickly acknowledge UNTV, the Filipino-owned public service broadcasters here with us for the whole conference and actually operate internationally. Lubos naman ang pasasalamat ng MCGI Australia Chapter sa natanggap na pagkilala. Isang inspirasyon na magtutulak po sa ating lahat na ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Ito po ay gagawin natin dahil po sa advokasya ni Kuya Daniel at ni Brother Eli na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. To God be the glory. At ito ay para sa karangalan ng Panginoon. Kaya lagi nating sinasabi, to God be the glory. Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng sama-samang paggawa, ang MCGI ay patuloy na magiging katuwang ng UNTV sa lahat ng public services nito, kahit pa sa ibang panig ng mundo. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Brisbane, Australia.
yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.